Nako, maaantala pa ata mga kadonatics ang impeachment case ni Inday Sara Duterte. Alam naman natin na malapit na yung 2027 mga kadonatics. Ngayon, pag 2027 na kasi, yung focus ng mga politicians, especially itong mga crocodile, mag-iiba na yan mga kadonatics. Okay? They are leaning towards kung paano makakagain ng trust, makagagather ng fund. You know, that time mga kadonatics, it's like a pre-campaigning na. Lahat ng mga kaplastikan gagagawin na ng mga politiko para lang makagain ng trust. You know, makuha ang loob ng taong bayan. Nako, it only means humihina ngayon ang case ni Inday Sara Duterte. Oh no! Ito, panoorin lang nating mga kadonatics. Mabilisan lang to. Okay. Posibleng maantala ang impeachment trial proceedings laban po yan kay Vice President Sara Duterte kung ito ay gagamitan ng mga legal na hakbang ng mga mambabatas na kaalyado at sumusuporta sa pangalawang Pangulo. Partikular na tinukoy ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio yung inisyal na plano ng kampo ni VP Sara na ipadismiss yung kaso laban sa kanya sa pamamagitan ng isang motion. At dahil dyan at ilang pang mga issue, sa pagtaya ni Carpio na posibleng makapagsimula ang aktwal na impeachment trial. Report mula kay Hearted Molina. Before lang natin ipagpatuloy mga kadonatics, ang nangyari kasi sa pre-trial hearing nila nung nakarang araw kung saan ayon sa balita, kinain ng buhay itong si Luistro ng lead attorney ni Inday Sara Duterte, defense kay Inday Sara Duterte. Ngayon, mukhang nagkadebate nung araw na yon dahil sa mga ganito, ang legal team ni Inday Sara Duterte, kinwestiyon kasi nila yung pagiging legal mga kadonatics ng hearing or mini trial sa Kongreso. Nako mga kadonatics. So, sa tingin ko, talaga, iki-question to nila Inday Sara Duterte. Kung maantala, walang problema. Ngayon pa na nag-file sila ng petition to dismiss the case of Inday Sara Duterte. Pagdidipatayan na naman ito mga kadonatics. Ang mangyari yan, dalhin sa Supreme Court, which is dito sa balita. Panoorin natin. Habang nakatutok ang publiko sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, lumilitaw naman ang mga posibleng legal na hakbang na maaaring magpahina o magpaantala sa proseso. Inamin ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na may mga legal na hakbang na maaaring gamitin ang mga senador na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Their initial plan was to I think because Sara filed in effect a motion to dismiss, their initial plan was to grant that motion to dismiss. Ayon kay Carpio, hindi kailangan ng 2/3 vote para pagpasyahan ang isang motion to dismiss dahil isa lamang ito sa mga mosyong maaaring iharap sa impeachment court. Kung mangyayari ito, posibleng umabot pa sa Korte Suprema ang usapin at lalong humaba ang proseso. They will go to the Supreme Court na what is required by the Constitution is trial. Hindi pwede i-dismiss kaagad. There has to be a trial first. Binigyang diin din ni Carpio na malaki ang magiging papel ng mamumuno sa impeachment court dahil siya ang unang magpapasya sa mga mosyong isusumite ng magkabilang panig. Well, very important yung presiding officer. Like what I said, he makes the initial determination whether to grant or deny every motion. Isa pa sa... So, kaya mga kadonatics, tinanggal talaga nila si Senator Alan Peter Cayetano bilang presiding officer. Pero, di tayo magbahala kasi talagang maaantala to. Kini-question kasi nila ngayon mga kadonatics sa kampo ni Inday Sara Duterte ang pagiging legal ng kanilang trial hearing sa Kamara. At marami pang iba. Mga naging punto ng talakayan ang bilang ng mga botong kakailanganin para sa posibleng conviction. Ayon kay Carpio, nakadepende ito kung ilan sa mga senador ang hindi maaaring makalahok at makaboto sa paglilitis. Well, it depends on how many have been disqualified
by legal impediment. Isa pa lang ngayon ang bilang ko, si Jinggoy. Eto mga kadunatics, dito lang talaga ako nag-disagree. I'm not a lawyer, I'm not even an expert. Pero mga kadunatics, even though you are not a lawyer, sa ngayon mga kadunatics, napakadali ng informasyon. Pwede mo lang i-research, tapos hanapin mo yung explanation patungkol sa law na yan. Very easy. Sometimes nga sabi ng iba na mas magaling pa yung iba ngayon kaysa sa mga totoong attorney. Bakit? Ang daming nagbebendalo mga kadunatics. Sobrang dami ngayon. Kaya they cannot discount me from saying na I disagree. Supreme Court Justice yan mga kadunatics. Nako, nag-disagree ako. Eto, papatunayan ko sa inyo mga kadunatics. Bakit nag-disagree ako? At suportado ko si Ascuna na isa ding Supreme Court Justice mga kadunatics. Inaabangan kung paano haharapin ng Senado ang mga mosyon at legal na isyong iniharap ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, posibleng mas humaba pa ang proseso bago tuluyang makapagsimula ang aktual na paglilitis sa impeachment case. Talagang tatagal to mga kadunatics, for sure talaga. Nabanggit ni Carpio dito na isa pa daw ang na-disqualify. For your information, ex-Supreme Court Justice Carpio, wala pang na-disqualify sa kanila mga kadunatics. Senator Jinggoy Estrada is still a sitting senator mga kadunatics. Bakit? This is according sa isang law firm na Respicio & Co. Binanggit na natin to noon mga kadunatics nung nakaraang videos natin. Ito, very simple. Ito yung basihan kung paano ma-disqualify ang isang sitting senator mga kadunatics, at wala ni isa dito ang case ni Jinggoy Estrada. When vacancy arise, okay? Ito, a Senate seat can become vacant for various reasons including 5 lang yan mga kadunatics. Death. Buhay na buhay si Senator Jinggoy Estrada. Resignation, hindi siya nag-resign mga kadunatics. Incapacity, capable pa siya mga kadunatics. Or permanent disability, okay? Capable siya, hindi naman siya disabled. Removal from office after an election protest. Final disqualification ruling, expulsion by Senate for disorderly behavior by a 2/3 vote. Hindi naman nangyari ito mga kadunatics. Hindi siya na-remove by voting. Wala. Election to another office. Hindi naman siya mga kadunatics nag-accept ng another office sa national. Acceptance of an executive judicial post or post that constitutionally disqualifies continuing membership in the Senate. Very, very, very clear dito mga kadunatics. You don't have to be an attorney to interpret this. Very, very easy to understand. Kahit sino mga kadunatics, wala dito ang case ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga, ang dalawang Supreme Court Justices, ex-justices mga kadunatics, ay kakaiba yung paniniwala nila. At doon ako naniniwala kay Ascuna based sa kanyang explanation mga kadunatics. Eto, panoorin natin. Napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang saligang batas. Yan ang tinutukan ni Jonathan Anda. Kahit suspendido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at graft and corruption, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Ascuna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang impeachable official.
Ipinunto niya ring sa kaso ng Avellino versus Cuenco, hindi binanggit ang katagang all o lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, hindi dapat ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote dahil sinuspinde siya sa Tigan Bayan. Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. Ibang usapan pa. Can you imagine mga kadunatics? Suspension at disqualification ay magkakaiba talaga mga kadunatics. Disqualify, it means you're no longer a senator. But suspende lang mga kadunatics. Anytime he can be back sa Senate. Ewan ko talaga mga kadunatics anong meron kay Carpio na iba yung pananaw niya dito. Very easy naman talaga sana i-understand. Bakit? Anong meron? Na maleta ba? Bakit bendalo na agad mga kadunatics? Okay, hindi tayo nagmamagaling-galingan dito mga kadunatics. Yung mga pinagsasabi natin may basis at yun din ang base ni Ascuna. Diba? 2/3 sa lahat ng mga senators. Walang na-disqualify sa kanila. May suspended, isa lang. Suspended, it doesn't mean mga kadunatics, hindi na siya isang senator. Isa pa rin siyang sitting senator. Like for example, nasuspende ako sa work for 3 months. I'm still a worker mga kadunatics. Pero, suspended lang. Anytime, after 3 months, makabalik ako. Is it not easy to understand? I really don't understand mga kadunatics. Di ba? Na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngayon, si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya. Ang paniwala noon ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro, dapat bawasan ng 16 na conviction threshold dahil hindi na 24 ang mga senador ngayon, kundi anya 22 na lang. Maganda sana magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial, even before the rendition of judgment, para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution, 2/3. Ay nako. So, mga kadunatics, this is one of the reasons bakit may nakikinig sa mga analysts kahit hindi sila law practitioner mga kadunatics. Dahil sa ganitong mga lawyers na bend the law talaga. Can you imagine? Gusto nilang bawasan ng 2 mga kadunatics kasi wala daw si Senator Bato at Jinggoy Estrada. Kahit hindi pupunta si Senator Bato de la Rosa or si Jinggoy sa botasyon, walang problema. Ang kunin talaga mga kadunatics, 16 na boto. 16 talaga. Kahit pa hindi umaten ang 8, they have to get 16 kasi 24 pa ang senators. I believe, ikaw kadunatics, ikaw nanonood ngayon, alam mo kung ano talaga ang totoo. 'Di ba? Kahit hindi ka lawyer. See? Ganyan tayo ginagago ng mga law practitioner ko, no? You know what mga kadunatics? I don't respect them anymore. Paano ka respeto na pastilan? Ang ginagawa nila ICGCs mga kadunatics, they interpret the law based on their own narrative. Fit sa kanilang naratibo. Ang dapat kasi mga kadunatics, exegesis na pag-i-interpret. It's like the Bible. The science interpretation of the Bible. Dapat exegesis, hindi eisegesis. Kasi ang mangyayari sa eisegesis, i-interpret ko lang to dahil ito ang gusto ko. Ganito ko i-interpret kasi ganito yung gusto ko. Hindi talaga yung totoong meaning. Well, anyway, comment down below mga kadunatics at babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.